Hello! Hello, magandang araw sa ating lahat. Eto na naman tayo mga kaibigan, mga kapamilya, mga kababayan. At sana po ay nasa mabuti tayong kalagayan. Ayan. At ito, uli sa aking mga ka-OFWs, sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan saan mang bansa tayo nagtratrabaho. Ay laban lang. Ayan, huwag susuko, kundi lagi tayong manalig at magtiwala sa Diyos dahil siya lang ang on time na tumutulong sa atin. O di po ba? At ako'y napapablog uli dahil meron lang akong idagdag sa aking nakaraang vlog tungkol dito pa rin sa International Women's Day or International, isineselebrate kasi natin yung International Women's Month itong March. Okay, so kung bakit ko sinasabi na hinahangaan ko si Hontiveros or ni Madam Hontiveros ay alam nyo, ang aking prinsipyo ay ganito po. Hindi man tayo nag-a-agree sa mga raming bagay, magkaiba man tayo sa mga political ideologies or whatever, pero kapag ikaw ay gumagawa ng kabutihan para sa nakararami, ay sumasaludo ako. Ang ganyan ang ginawa ko kay Madam Marisa. Actually, I'm not a fan of Madam Marisa, pero pinahanga niya ako sa kanyang pagtatanggol at katapangan para ipagtanggol ang mga kababaihan sa Senado. At I consider her a very good influence with that position that she is having, or siya na yung bilang isang Senate Committee on Women, Children, and Family Relations and Gender Equality ay at least ginagawa po niya ang kanya. Ayan. Ginagawa lang po ni Madam Marisa ang kanyang trabaho at in fact regardless kung anti-administration siya or pro siya, ang nakita ko doon ay yung ginagawa niyang pinaglalaban ang mga karapatan ng mga kababaihan, lalo na itong mga dumadaan sa mga sexual abuse, violence, yung mga trafficking. Ayan, at trabaho niya yun, kaya napahanga ako sa kanya. So keep it up, Madam Marisa. Dapat nga itong mga pro-administration ni PBBM ay sila ang number 1 na sumuport sa kanya. O diba? Kaya ayan, hindi naman si Madam, siya yung gumagawa ng kanyang trabaho lang. Ito, so trabaho lang, walang personalan. Kaya ayan, kaya ako napahanga sa kanya. So sa naway ang Diyos po ang tumulong sa inyo. Pinagdarasal po kayo, Madam. I'm praying for you na God will give you that wisdom para ma-handle po ninyo ang lahat ng mga dapat nyo pong gawin. So, ayan. At ito pa,
ang isang topic natin ay itong ayan, mga ka-OFWs, dapat ay ito iwasan po natin na pupunta sa mga delikadong mga bansa, yung mga lugar na alam natin na tayo ay delikado or mapapahamak. Ayan, lalo na dito sa Arab countries, of course, hindi naman lahat, pero mostly ay talagang grabe, mapapahamak ka lang dyan kung ano ba yan? Parang sugal ang buhay dyan. Kaya iwas-iwas, ang dami namang puntahan nating lugar. Although naintindihan ko kayo, talagang minsan ay kapit sa patalim dahil lang sa hirap ng buhay. Yan po, aking mga ka-OFW. Piliin natin naman yung medyo ligtas tayo. Kasi ang dami, grabe, ang dami hindi na bago sa atin yung mga lugar na delikado. Dito na lang kayo sa or kung pwede pang hindi tayo aalis sa ating bansa ay wag na lang para maasikaso ang ating mga pamilya. Di po ba? Kaya siyempre meron tayong kanya-kanyang mga pangangailangan. Kaya alam ko parang ito, ang sinasabi ko lang ay isang advice. Kasi aanhin mo pa naman yung kahit libre, kahit ang offer nila ay mura lang, ang placement fee or libre or pay later, ayun. Minsan doon tayo parang na iinganyo. 'Di ba? So ayan, pero ang kapalit naman ay buhay, kapalit naman ay yung mapahamak ka, kapalit naman yung maghirap ka ng masyado, 'di ba? Ayan, so advice lang po ito sa aking mga ka-OFWs. At saludo ako sa ating lahat at congrats natin ang ating mga sarili sa ating pakikipaglaban at ating napapagtagumpayan ang mga hamon sa buhay. Grabe, sabi ko nga, hindi madali ang buhay dito sa abroad bilang isang makasambahay, kahit sa mga skilled workers, hindi madali, di ba? Grabe, pero ayan, ganyan talaga ang buhay. Ang importante ay yung lagi tayong magdasal sa Diyos dahil kapag nasa Diyos tayo ay nandyan lagi yung kalakasan, nandyan lagi yung comfort sa atin, nandyan yung kapayapaan sa ating buhay, di ba? Kaya at mailayo tayo sa mga bagay na hindi magandang mangyari. So ayan, hanggang dito po tayo muna at hanggang sa susunod at mag-ingat po lagi tayo. Maraming salamat and God bless.